Si Ripple ngayon ay tila nasa isang malawak na misyon para tuluyang dominahin ang mundo ng blockchain finance. Sunod-sunod po ang kanyang mga acquisition at bawat isa ay may malinaw na layunin. At yan po ay gawing sentro sa XRP ng lahat ng global value transfers. Sa bawat hakbang na ginagawa po ni Ripple, lalong lumilinaw na hindi lamang ito basta negosyo kundi isang malalim na plano para gawing indispensable si XRP sa global economy. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Kada yan, bakit nga ba nakatutok si Ripple sa pagpapalakas kay XRP? At ang sabi po rito tungkol dyan ay beneath the surface, each acquisition appears to serve a single underlying mission, building an interconnected network where Ripple's XRP becomes indispensable to global value movement. Credible Crypto's latest analysis underscore this reality, emphasizing that Ripple has every reason and every incentive to ensure XRP's long-term success. Ayan, ayon po sa analysis ng Credible Crypto, bawat acquisition ni Ripple ay hindi po random. Ang lahat ng ito ay konektado po sa isang pangunahing misyon at yan po ay ang pagbuo ng global financial network kung saan sa XRP ang magiging tulay ng lahat ng value transfers. Dahil hawak po mismo ni Ripple ang malaking bahagi ng XRP supply, mas matinding insentibo. Mas matindi pong insentibo itong gawin ang lahat para sa tagumpay ng XRP. Ang market impact po dito ay kapag patuloy po ang ganitong direksyon, tataas ang kumpiyansa ng mga investors na magdudulot ng mas marami pang capital inflows at maaari pong magpatibay ng presyo ng XRP sa medium to long term. Ngayon ay ano naman ang mga pangunahing acquisition na ginawa ni Ripple? Sabi po rito ay in less than 2 years, Ripple has announced 5 major acquisitions. Each one is strategically aligned with its vision of an internet of value. This includes Metaco, Standard Custody, Rail, G-Treasury, and Hidden Road, recently rebranded as Ripple Prime. Ayan. Sa loob daw ng halos 2 taon, lima pong malaking kumpanya ang nabili ni Ripple. At ang una po rito ay si Metaco noong taong 2023. Isa po itong Switzerland-based custody firm na nagpapalakas po sa tokenization capabilities ni Ripple. Ang sumunod naman ay ang Standard Custody noong taong 2024 na nakatutok po sa institutional grade digital infrastructure. At noong 2025 naman ay binili po niya ang Rail para po sa stablecoin payments. At nitong taong 2025, dalawang malalaking hakbang. Yan po ay ang G-Treasury at ang Hidden Road na ngayon tinatawag ng Ripple Prime. Ang market impact po dito ay ang sunod-sunod na acquisition na ito ay nagpapakita po ng agresibong expansion strategy na maaari pong magtaas ng long-term value ng XRP dahil sa mas malawak na paggamit po nito sa institutional level. Ano naman ang layunin ng mga pagbiling ito? Ayan, sabi po rito, each acquisition builds a layer of infrastructure that connects liquidity, custody, payments, and compliance, ultimately centering around XRP as the digital bridge asset, enabling instant settlement and interoperability between fiat and crypto systems. Yan po. Lahat daw ng biniling kumpanya ni Ripple ay parang piraso ng puzzle na bumubuo po ng isang malawak na ecosystem. Ang mga ito ay nag-uugnay po sa liquidity, custody, payments at saka compliance. Kaya ito po ay nakasentro kay XRP bilang digital bridge asset. Sa madaling sabi,
gustong gawing backbone ni Ripple itong sa XRP ng global financial system kung saan mabilis at mura po ang pag-transfer ng pera kahit magkaibang bansa or currency. Ang market impact po dito ay ang mas malawak na interoperability ay posibleng magdulot ng institutional demand para kay XRP na maaari pong magpataas ng presyo nito sa oras na makumpleto ang integration. Ano naman ang koneksyon ng tagumpay ni Ripple sa tagumpay ni XRP? Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay Credible Cryptos X post draws attention to a simple but powerful truth. Ripple's fortune is directly tied to the success of XRP. With approximately 100 billion XRP ever created, a substantial portion of which remains locked in Ripple-controlled escrow accounts, the company stands to benefit immensely from any sustained appreciation in XRP's value. Ayan po, ang totoo, hindi po magiging matagumpay si Ripple kung hindi magiging matagumpay si XRP. May kabuuang 100 billion XRP na na-create at malaking bahagi po nito ay hawak ni Ripple sa escrow accounts. Ibig pong sabihin habang tumataas po ang presyo ng XRP, mas lalaki rin ang kabuuang value ni Ripple. Kaya natural lang na gagawin nito ang lahat para siguraduhin na patuloy po ang pagtaas ng halaga ng XRP. Sa market impact, ang ganitong koneksyon ay nagtutulak kay Ripple na patuloy po na itulak ang adoption ng XRP na posible pong magdulot ng steady upward pressure sa presyo. Ano naman po ang sinasabi po ni Credible Crypto tungkol dito? Yan, as Credible Crypto noted, when a company holds such a massive reserve of a digital asset is scheduled for a gradual release over the next decade, it will do everything in its power to make that asset successful. Paliwanag po natin yan. Yan po yung dito po yung actual na tweet or post ni Credible Crypto. Ayon sa kanya, kung may hawak kang napakalaking halaga ng isang digital asset tulad po ng XRP, natural lamang na gagawin mo ang lahat para mapataas ang presyo nito. Sa kaso po ni Ripple, may nakaplanong gradual release ng kanilang XRP holdings sa loob ng isang dekada. Kaya ang bawat project, partnership at integration ay may iisang direksyon. At yan po ay ang mapalago ang utility ni XRP at mapanatiling tumataas ang demand. Pagdating po sa market impact, ang ganitong pangmatagalang plano ay nagpapakita ng stability at commitment ni Ripple, dahilan para tumaas po ang tiwala ng long-term investors. Paano naman po pinalalakas ng Ripple ang utility ni XRP? Yan, sabi po rito ay Ripple's efforts from enterprise integrations to institutional partnerships reflect this alignment of incentives. Every partnership, every acquisition, and every technological rollout increases the potential for XRP's utility and, by extension, its market value. Sa bawat bagong partnership po ni Ripple, mas lumalawak ang paggamit kay XRP. Mula po sa enterprise integrations hanggang institutional partnerships, lahat ng ito ay dinsenyo para mapataas po ang real-world utility ni XRP. Ang ibig pong sabihin, habang mas marami pong kumpanya at bangko ang gumagamit sa kanya sa totoong transaction, mas nagiging valuable po sa XRP sa market. Ang market impact po nito ay ang real-world adoption ay isa sa pinakamalakas na driver ng price growth sa crypto. Kaya posibleng makakita po tayo ng long-term bullish momentum. Sunod na tanong ay paano naman po nagagamit si XRP sa mga bagong project tulad ng stablecoin at Ripple Prime. Yan, sabi rito ay Ripple's strategy is not about speculation. It's about utility-driven
growth. The company's launch of RLUSD, its US dollar-backed stablecoin, and the integration of institutional-grade solutions like Ripple Prime and G Treasury create the financial ecosystem needed to embed XRP into real-world financial flows. Ayan, ang estratehiya po ni Ripple ay hindi puro hype, kundi tunay na gamit. Inilaunch po nito ang RLUSD na isang US dollar-backed stablecoin at pinagsama po ito sa mga platform tulad ng Ripple Prime at saka G Treasury. Ang kombinasyon na ito ay bumubuo ng ecosystem kung saan si XRP ang nagsisilbing tulay sa bawat transaction. Sa ganito pong sistema, pwedeng gamitin ng mga bangko at institutions sa XRP para sa mabilis na settlements at liquidity sourcing. Sa market impact, ang pag-combine ng stablecoins at saka institutional tools ay maaari pong magbigay ng malaking boost sa paggamit ng XRP bilang settlement token. Ito po ay magdudulot ng tuloy-tuloy na demand. Ano naman ang mas malaking larawan na nakikita ni Credible Crypto? Ayan. Sabi po rito ay Credible Crypto's conclusion is clear. Ripple's incentive is not theoretical, it is operational. The company's acquisitions, product launches, and partnerships all point toward one direction: an integrated financial infrastructure where XRP is indispensable. Ayan, ayon daw po kay Credible Crypto, malinaw na operational na ang plano ni Ripple. Hindi na po ito ideya lamang, kundi aktual na execution ng long-term vision. Lahat po ng acquisition at bagong product ay nakatutok sa iisang direksyon. Yan po ay ang pagbuo ng global financial infrastructure kung saan hindi kayang gumana nang wala si XRP. Sa market impact, ito po ang uri ng narrative na gustong marinig ng malalaking investors at posible pong maging catalyst ng long-term revaluation sa presyo ni XRP. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay sa dami ng hakbang ni Ripple, malinaw po na hindi ito umaasa sa hype, kundi sa tunay na plano. Mula po sa mga acquisition hanggang sa stablecoin ecosystem, ang lahat ng ito ay nagpapakita na si XRP po ang puso ng kanilang vision. Bilang mga traders at investors ay dapat maging maingat po tayo, pero alerto. Dahil kapag nagsimula ng makita ng market ang buong halaga ng sistemang ito, posibleng masaksihan po natin ang panibagong yugto ng bull run ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.